Pastor Casimiro, anak siya sa atong district presbyter, o licensed minister, o katabang sa ato nga district presbyter sa simbahan nato sa Ampayon. Thank you, Pastor Ray. Napakaganda po itong mercy, mga kapatid. Without it, matagal na po tayong patay. Kaya sabi ni David, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Saan ang destination? All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Book of Psalms, napakaganda. It started when saying, the Lord is my shepherd. And then, He make me lie down on green pasture. He leadeth me beside the still water. He restored my soul. Ibig sabihin, bumagsak talaga siya. But God restored him. And He leadeth me on the path of righteousness for His name's sake. And then He said, even though I walk through the valley of the shadow of death, everyone will go to the valley of the shadow of death. Praise God. When there is no light, no shadow. It's all darkness. Usa ingon si David, wa siya mag-ingon usahay. Ingon siya, even though, bisag muagi ta sa walog sa kamatayon. Ingon siya, thou art with me. Nya ingon pa siya, thou anointest my head with thy oil, and my cup runneth over. Ang atong superintendent gabi nagsulti nga to be filled with the Holy Ghost is overflowing. Ang buti pasabot na nag-overflow. Then ingon siya, thou preparest a table before me, before the presence of mine enemies. Bisag na ikaaway, kaon lang yun. Bisag mo tambong ang kaaway sa talad kananan, ayaw itugot nga mawala ang ganas kaon. Thou preparest a table before me, before the presence of mine enemies. Praise God. Grabe, no? Then ingon siya maigsoon, surely goodness and mercy shall follow me. Ngano man, when it comes to marathon or contest, there are paramedics. Ang paramedics, they don't go ahead. They are behind. Kung mayroong marathon, yung mga paramedics, ambulance, mga first aiders, nasa likod na. They are waiting, unwilling, kung naay kuyapan, naay masakit sa kadalanan, they will rescue them. So along the way, sometimes we feel, but there are paramedics following us. His goodness and mercies shall follow me all the days. Amen. Praise God. Goodness. Kaya nga tayo pinagpapala ng Panginoon, daming goodness eh. Di ba? Goodness, blessings, everything. But it's not all. Sometimes you need mercy. We need mercy. Goodness and mercy shall follow me. When I feel God's mercy will allow me to rise again. When we lost the way, the mercies of God, it is renewed every morning. Praise God. Mao na nga padayon kita. Naay nagsunod, goodness and mercies, asa tay hatod, and I will dwell in the house of the Lord forever. When you forgive, and when you ask forgiveness, it's not for them to benefit. It's for you.
When you ask for forgiveness, it's for your benefit. Magkaroon ka ng peace of mind. Magkaroon ka ng joy. Mawala yung guilt sa buhay mo. Praise God. Kahit hindi ka patawarin, mga kapatid, okay lang yan. The benefits, hindi sa kanila, sa akin yun. Diba? Mauna, kung pasaylo ka, o kaya mo pasaylo ka, o mahatag kag pasaylo, para na sa atong kalinaw. Para na sa atong kalipay. Napakaganda doon yung sinabi ng Panginoon. Ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa babae. Guilty lahat Makasalanan lahat. Kaya nagsialisan. Si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Di ba, Pastor Ray? At alam niyo ba kung sino ang qualified na bumato sa kanya? Si Jesus. Sapagkat siya lang ang walang kasalanan. Amen? Praise God. Siya lang ang walang kasalanan. Pwede niyang batuon ang babae. Kaingon siya, ang way sala. Maoy mo bato. Ang tanang sa daan, ng lakaw. Si Jesus lang ang nabilin. Huwag mo na Ginoo. Ako'y bato ni mo, kaya ako may qualified. God, He extend mercy. Ingon siya, asa sila? Milyang tanaw ang babae, nawala na sila, Ginoo. Ingon na Ginoo, go in peace. Your sins are forgiven. Hallelujah! Praise God! Kaya, nindot kayo ba? Siya lay qualified. Pero wag niya buhata. Ingon si David, sama sa amahan nga naluoy siyang anak. Maman usab ang Dios naluoy kanato. Wala niya buhata ang angay sa atong sala. Kay nahinumdum siya sa atong kahimtang. Nga kita, mga abug lamang. Wow! Salamat sa Ginoo. Wa niya buhata. Ang ngayon naman na untang bunalan, ang ngayon naman na untang kastigohon. Pero nahinumdum siya. Murag amahan ba? Kabunalon ng isa bata, kalamin na kay kakulatahon ba? Di palang ka-junior, dugay ra ka na bunal. Praise God! Busa, salamat Diyod sa kalipay nga gibutang sa Diyos sa atong kasing-kasing maigsoon. Ang atong libro karon, Book of Acts, chapter 1, hangtod ta sa 4. Dili ko mukuha tanan maigsoon, pero kuhaon lang namo ang mga butang nga kinahanglan atong may. Now, don't you know that the Book of Acts is our handbook and manual for evangelism? There is no other book for the United Pentecostal Church but the Book of Acts. Kaya nga naman, chapter 29 rani ko to, ba 28? O ika-29 kita nagpadayon, chapter 29. The United Pentecostal Church is writing on the Book of Acts on chapter 39. Padayon ato ni, nga atong ginasulat. Kaya nga naman, ang apostoles, nagwaling ang Diyos usara, nagwali po ta. Ang apostolis nagsulti nga ang bautismo sa ngalan ni Jesus, nagbautismo po ta. O ang apostolis nagtudlo nga pagputo sa balaang espiritu, nagpagtudlo po ta. O ang apostolis nag-ingon nga si Jesus mubalik pag-usab, nagwali po ta mga kaigsunan. We are the Book of Acts, continuing the history of the church. Amen. Hallelujah. Manindog sa atas, makadiyot, magampo ta para sa blessing sa Ginoo maigsoon. Thank you, Lord, for your goodness today. Thank you for the blessings. Lord, we are here, we are hungry, we are thirsty, and we are willing, Lord, to receive your words, O God, aron maghatag direction, blessing sa among kinabuhi. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen.
God bless you. Please be seated. It's time to awake. Kay ang taong natulog, you are dead. The only exemption is you are still breathing. Pero kung tinuod kang natulog, yung kay naibalo sa inahitabo sa palibot. Kaya sa atong pagtulog, nagpractice na tagkamatay. Salamat na lang sa pagkabuntag, pukaon pa ta sa Ginoo. Don't you know that the first blessing you receive is you wake up in the morning? Amen. Huwag ko kam naibalo. Kung sa nahitabo, niyang gabi una. Huwag yun. Mauna ang Biblia, the keeper of Israel shall not go slumber. Ang magbalantay sa Israel, dili mahitag pilaw, ni mahikatulog. Mauna nga atong Diyos sa atong pagkatulog, gibantayan ta. Kay you are dead. Way taong kusgan nga magpabiling kusgan kung tulog ka. Ang natulog nga higante o ang gamay nga diwinde, mas maayo o mas gamhanan kaysa natulog nga higante. Si Samson, 14 kusga na, pero sa nakatulog, upaw oy. Daghang kaawa, daghang tao mahulog, panahon sa pagkatulog. Kanang uwang kung matulog, mga kaigsunan, ibanla sa sulog. Mauna nga ang pagkatulog, spiritualis atua, maigsuon, nagisgot na, nga, wala na tay nahibaluan sa atong palibot. Mauna nga ang Proverbs na gaingon, 10 verse 5, He that gathereth in summer is a wise son. Siya nga nagapanghipos sa panahon sa ting-init, usa ka anak nga manggialamon. But he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Apan siya nga natulog panahon sa ting-ani. Ting-ani na baron? Siya nga natulog panahon sa ting-ani. Nagdalag kaulaw sa iyang kaugalingon. Busa di ta mga tulog kay ting-ani ni. Amen. Praise God. Unya o sa ingos Biblia, ang lalaki o ang lanak nga nagtigom panahon sa ting-init o sa kaanak nga manggialamon. Praise God. Busa sa akong gisulti, way taong kusgan kung tulog ka. Ingon ang Proverbs, a living dog is better than a dead lion. Diba? Ang iro nga buhi, mas gamhanan kaysa leon nga natulog. And don't you know the church is the most powerful institution created by God? Maunay pinakagamhanan. Ang church, mo'y gikahadlukan sa yawa. Ang church, mo'y nagpalayas sa yawa. In my name, you shall cast out devil. Ang church, mauni, nakapatayog sa impyerno. Ang church, mauni pinakakusgan nga gitukod sa Ginoo. Mauni kikalisangan sa yawa. Pero matuog ang church, okay at ang yawa. Oh, tanawa ng parabo mga suwer. Oh, the tears and the bunglayon o the tears and the wheat. Diba? Nagpuga sila. Unya sa kagabion. And when they sleep, the enemy saw tears. Sa natulog na sila, human naman silang pugas. Sa natulog sila, the enemy came. Og sila nagsugod sa pagpugas og mga bunglayon. Busa kitang mga pastor, magtulog-tulog ta.
Kulang na ta sa atong ampo, dedication diya sa Ginoo. Muabot ang kaaway, unya magpugas og kasamok sulod sa iglesia. Mao nang kinahanglan gyud ang pag-ampo kay that is the only thing that will keep us vigilant, awake, and alive in Jesus. Oh, praise God. The church is the most powerful institution created, founded by our Lord. Sama sa gisigutan kagina ni Pastor Diamante about Jonah. He was a prophet. The Lord said him, go to Nineveh. He said, no, I will go to Tarsus. No? Iba ang direksyon nga giadtuan niya. Ingon ang Ginoo, Nineveh ka. Ingon siya, dili ko. Adto ko sa Tarsus. Ako ning gisulti kadaghanan. Your calling is greater than your burden. Pag moing ka, di ko mo ato dito, kay wa ko'y burden, dili na mao. If you are called by God, may burden ka diha o wala, you must obey. Amen. Di na pwede mangon, Lord, di ko ato ko dito. No. Usahay, ipadala ka sa lugar nga wa kay gusto. Amen. Why gusto si Jonas wato dito? Nga naman, barbarian sa mga tao dito. Ang imong panit, himoong karpit. Ganahan ka mo ato. Ang ulo niyo putlon, tusukon sa kahoy. Himoong lamparilya. Butang aglana ang uto, Andre. Pagsigat, itusok. Ang panit, karpit. Himoong floor mat. Ganahan ka mo ato diya. Maunay nasa una-una ni Jonah. Adi ko mo na di ay. Ingon na Ginoo, Nineveh siya di ko, Tarsis ko. Sakay siya barko. Naay barko yun. Sa panahon nga musibat kas kabubuto sa Ginoo, daghang kang masakyan. Daghang kang masakyan. Available 24 hours. Backslide ka, naay daghang masakyan. 24 hours na. O, pag-abot niya sa pantalan, anay sakyanan. Tuas siya wa siya muhigda dito sa Tihiras. Tuas sa Budiga. Siya rin makitaan pa ko sa Ginoo dere. Ay ko sa Budiga. Natulog. Ug saya pagkatulog, gibagyo. Ingon ang kapitan, ga-drive siguro, timon. Kaya ranin. Dugay na kung nahimong kapitan, kaya raning bagyo ha. Why undang? Misamot kadagko. Ingon ang kapitan, lahi na ni. Di na ni basta-basta nga bagyo. Malunod na ta ni. Hurot ng tanan akong abilidad. Wa na gyud, malunod na gyud ta. So may buhaton kap. Ing na ang tanang mga pasahero, kung naa sila Dios, ampo. This is your captain speaking, paging all passengers on board. Please, call your gods. Call your gods. Kay hapit na ta, balunod. Allah panawag sa ilang mga Diyos may igsoon. Gisuroy sa mga tripulante, nagampo tanan, pasahero. Ambot nga nung may kanaog sila sa Budiga. Tuway usa dito, magampo. Porting tuluga. Praise God. Pag-abot nila dito, may igsoon. Nagyagaw na mga pasahero sa tawas. Tawag na sila mga Diyos. Mama Mary, Papa Jesus. Praise the Father. Wala, may igsoon. Patron sa mga mangisda, Labrador, o sana. San Isidro, Labrador, San Roque, San Pedro, San Telmo, San Tol, calling all their gods. Abot sila dito sa ilalom, may natulog. Hoy! What do you mean, thou sleeper? Sa Bisaya pa, unsa imong gibuhat niya? Chinilas.
problema sa tao. Lumayas ka sa Diyos, tulog ka pa. Baliwala na lang ang Diyos sa buhay mo. Kaya mo nang matulog. Wala ka ng konsensya. Gawain ng Diyos. Hindi ka na masasaktan sa gawain ng Panginoon. Wala nang kwenta, tulog ka eh. Why? You skip. Pagbata, taong palatulog. Na okay kayo nang matulog ta. Kinahalas, pastor, matulog. Pero ayaw mo sige katulog. Pagtuon. Pagampo. Ayaw sige katulog. Pamisitas, membro. Kung way paniod to, dalay mo pamilya, pamisita. Wa ba mo mahibalog mo bisita kas membro, malibre mo sa budget? Okay. Tulog. Pas kang lisura ning pastor matulog na ba? O sa may giingon niya, ingon sa, kinsa ka? Ako si Jonah. O sa imong trabaho, propita ako sa Diyos. Propita ka? Nganong diya ka? Gitawag ko po atong Ninibe. Wa ko mo ato. Ako'y hinungdan nining maong bagyo. Nabay mga pastor diri nga nagdalag bagyo. Kanang milikay mo sa tawag sa Diyos. Muundang mo. Kay daghang problema ang imong simbahan. Ayaw sibat. Timone. Praise God. Bisag daghang problema diya kayo may simbahan ko problema. Timone lang. Bijag buos wag na daghang blessing, resign. Yan. Praise God. Ingon si Jonas, ako'y hinungdan ining dakong bagyo ba? Ining pastor, maglikay-likay sa mga buluhaton, bagyo, ikaw magkuos og bagyo. Ngadto kas laing simbahan, magkuos kag bagyo dito. Magkuos kag problema. O say na itaw maigsoon. Ingon si Jonas, itambok ko, ilabay ko sa dagat. Siya dili mi ana oy. Mamatay ka. Akong di ko niyo itambog. Mga matay mong tanan. Maangin mo sa akong pagka-rebellious. Anta ni rebellious, kamuray mag-antos, maapil mang inyong pamilya. Diba? Maapil yung pamilya, maapil imong anak. O, ingon si ilabay ko. O, paglabay mga kaigsunan. Dagko ang balod. Nag-andam ang Diyos og isda nga mulamoy niya. Paglabay ni Jonas, ganganga ang isdang bulinaw. Diba? Ingon tong profesor, kanang Biblia ba, puro na imposible, puro pakak. Yung siya, ano man sir? Di ko mo to nga si Jonah gilamoy sa balina. Imposible day sir? Imposible na. Di man sir. Ang imposible, kung si Jonah gilamoy bulinaw. Diba? Paglabay kang Jonah mga kaigsunan, nasyat sa baba sa balyena. Gilamoy sa balyena, diretso sa tungol. Nayabaw mo ko sa huna ni Jonah, nana siya sa impyerno. O din ng impyerno, danglog, langsa, ngit-ngit. Alang-alang tuas tungol. O, ulo kaadlaw, dagan-dagan ang balyena, wa kasabot o sa ito yung nakaon, maigsoon. Diba? Grabe nag-acid ng balyena, kay kaya niya ng tunaw ng iyang kikaon, pero si Jonah, wa, matunaw. Tuwa sa sulod, ngit-ngit. Ingon siya na may pwede ay sagbot diri sa impyerno na isagbot mga lusay na kaon. Tulo ka adlaw. Ingon siya, Lord, hear me. I will pay my vow. Praise God. Luwas ako Ginoo, bayaran ako akong panaad nimo. Ug unsa may nahitabo mga kaigsuonan? After 3 days and 3 nights, naghinulsol si Jonah.
Nakay signal dito kung naamos tungol sa balyena. Wala signal, oy, out of coverage. Wala na. Pero sa Ginoo, everywhere, dunay signal. Call unto me. I will answer thee. Mao na akong giingon, after 3 days and 3 nights, si Jonah tuwasod sa tiyan may kaigsunan. Misugo sa balyena. Balyena, isuka na si Jonah. Si Jonah mga kaigsunan tuwa sa sulod. Ang balyena, wa nakasabot siyang gibati, kasukaon. Di na makaya ning usa ni akong gilamoy, usa akong gikaon. Dagan siya. Kalayo siyang biyahe. Naabot sa baybayon sa Ninive. Mauna, kung sa ministry, gilamoy na ta sa kalibutan. Gilamoy na ta sa atong bahandi. Gilamoy na ta sa atong kahayahay. Hinumdumi kanunay, doon na kay panaad sa Ginoo. Doon na kay gisulti sa Ginoo. O gipaningil ta sa Ginoo, maigsoon. Kung magsugod kag hinulsol, iluwa ka sa kalibutan. Iluwa ka sa depression. Iluwa ka sa tanang nagsakit nimo. Og makaplagan nimo imong kaugalingon, naana ka sa lugar nga di nimo gusto. Gisuka si Jonas. Pagsuka niya dito, milangoy og balik ang balyena nakapahuway. Kuha si Jonah, yung siya Ninive man eh. To make it short, may igsong kay Jonah, he is doing the will of God. Why? He obey his calling, even without burden. Gitawag, gibuhat niyang iyang katungdanan, bisag wala siya'y kabugaton. Kay kung magpabiling ka sa lugar, tagaan ka sa Dios og kabugaton. You will learn to love people. You will learn to love your place. Kining Book of Acts may igsoon, gisulat ni Lucas. Gi-address niya ni kang Theophilus. Si Theophilus usa ni katinahod nga hintil. Theophilus is a hintil, is a Gentile with a Greek name. Griego na iyang pangalan, Theophilus. And Theophilus means love of God or love by God. Because Theo means God. Philos means love. Na kung doon na mo'y anak Theophila, medyo maot paminaon, pero ang kahulugan, anak, gihigugma sa Diyos. Or nahigugma sa Diyos. Tanang mga pastor's wife nga buntis diha, kung lalaki inyong anak nganlig Theophilos. Kung babae nganlig Theophila. Kung bakla nganlig kuan Hydropalos. Tanawa, si Lucas dili na apostoles. Diya sa gospel, duha ray apostoles diha. Si Matthew ra og si Juan. Pero si Lucas og si Marcos dili na apostoles. Ambot ipasabot sa original nga apostoles nga gitawag sa Ginoo, wa maapil ng duha. Busa si Lucas dili ni siya apostoles, apan siya maoy writer sa tanan nga gibuhat ni Pablo. Unsay trabaho ni Lucas? Doktor. He was a physician. Usa kinahanglan sa ministry di ay sa kang Lucas. Dili lang tigsulat, doktor pa. Una ka mo mga doktor, ang mga pastor, tagas daw mo mga uric acid.
Oh, tagas ng inyong dugo, tagas ng inyong sugar. Na, ayaw mo kumpiyansa. Natay mga doktor, pa-check up ka dito kung gusto ka pa magdugay. Praise God. Oh, Theophilus. Ingon siya, the former treatise have I made. Ang unang sulat nga akong gipadala kanimo Theophilus. Unsay content sa sulat ni Lucas kang Theophilus? Nagisgot siya sa Ginoong Kristo, sa iyahang ministeryo, sa iyahang pagkamatay, sa iyahang paglubong, o sa iyang pagkabanhaw. O gisulti sab niya ang paagi sa paghatag sa Ginoo sa mga Great Commission. Ingon siya, nabanhaw ang Ginoo, verse 3, with many infallible proofs. Nakita ang Ginoo human sa pagkabanhaw 40 days. Gikas pagkabanhaw 40 days. Nakita siya sa mga tinunan. Now, timan ang Katoliko na ay 40 days, 40. Ambot kung tinuod ba na? Nga, di pa daw mo ang atong kalag, di pa daw mo saka sa langit, kaysa 40 ka adlaw, gasuroy-suroy pa. Naniit siyang bana nga nabiyudo kung magminyo na ba? Ha? Napados 40 ka adlaw, gasuroy-suroy lai, mana? Pagkamatay mana nato, ingos Katoliko, 40 ka adlaw, di pa ta. Kini kay pagkabanhaw man Gikas pagkabanhaw sa Ginoo 40 ka adlaw misaka siya sa langit. Oh, mao na gisulti niya ngadto kang Theophilus. Ang Ginoo nabanhaw sud sa 40 ka adlaw. Oh, sa nga daghag kamatuoran og sa kay 40 ka adlaw misaka siya ngadto sa langit. Og unya pagsaka niya ngadto sa langit, nagbilin siya og sugo nga magpabilin kamo sa Jerusalem hangtod makunsaran kamo sa gahom nga gikan sa kahitasan. O kung sa ikingon diya mga kaigsunan, gikan sa verse 6 ngadto sa verse 12, ingon ang mga apostoles, Ginoo, karon na ba nga iuli nimo o maghari na ang Israel? Ang buti pasabot, ulipon man taron. Mao na ba ning panahon na nga ang nasod sa Israel imuha ng himuong gingarian, ang buti pasabot nga di na tamo ulipon. Ingon ang Ginoo. Naiyang tubag diya, ingon siya. And he said unto them, it's not for you to know the times or the season, which the Father hath put in His own power. Ang buti pasabot niya, wala sa inyohang kahibalo, mahitungod ang butanga, kung kanus amo maghari sa tibuok kalibutan. Kay kana pagbuot lang sa amahan. Ang buot ipasabot sa Ginoo, di na ta maghisgot niya na, apan pabilin mo sa Jerusalem. Hangtod nga badawat ninyo ang gahom nga gikan sa kahitasan. Verse 8, but you shall receive minos, but you shall receive one more, but you shall receive. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Unsa, when we receive the Holy Ghost, you become a witness. Ingon ang Ginoo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ang butuog magpabautismo, murag maluwas, panandi mo to, hukman sa silot. Og sa tanang nagto, maganudot ning maong mga ilhanan. Unya sa ingon diha mga kaigsunan, apan pabilin sa mo sa Jerusalem, di ka pwedeng musangyaw kung wa pa kay Holy Ghost. Kung gusto tag resulta, kung gusto tangang Ginoo magapanglihok, let us be filled with the Spirit of God. Maunay nawala sa ubang grupo. Kaya ang ilang mga pastors, puro na mga theologian.
Mao ni kuyaw sa atong Bible school. Kung magdepende mo sa inyong kaalam, wa mo magdepende sa gahom nga gikan sa taas. Maunay kuyaw nga taliabot natong generation nga wa nay connection sa taas, brown out, black out, disconnected. Maunay naitabo sa ubang mga grupo. Di na pwede magpastor basta degree holder. Di pwede magpastor kundi graduate sa Bible school. Nindot man ang graduate sa Bible school, pero di nato nimo ang qualification. Ang qualification, you have a calling. Tinawag ka, mo na importante. Praise God. Ka-Bible school ka o wala, di na importante. Basta insakto lang imong wali. Basig mingon ka, og sa adlaw sa Pentecostes, mingon si Moises. Panakay na mo sa arka. Kay bularga na si Noah. Og si Noah nagsakay sa arka, mitabok sa mapulang dagat. Na, pag Bible school, wa magkadibao imong wali. Wa pa kang Bible school, tamayon pa nimong Bible school, wa pa kay tuon-tuon. Ayaw na. Kaluoy ra gani nang napastor ka. Kay naluoy ang Dios. Gitawag ka. O kita pong mga degree holder kunuhay. Mga theologian. Nga tulo ra kagabi ang eskwela. May na lang na atong certificate diha panghadlok. Pero dili na mao isukod mga kaigsunan. Mamalik ta. Acts 1:8. Dawat mo gahom. Unsay ingon sa Ginoo? Pabilin sa mo sa Jerusalem. Mo nang pastor di ka magpastor mo, nya interviewon mo, nya wa ka ka-receive sa Holy Ghost. Di ka pwedeng ma-approve oy. Di pwede ma-approve district board di man ninyo na. Daghantang mga pastor siguro nga wa na Holy Ghost o wa ka-receive og Holy Ghost. Mao nay naghatag og problema nato. Kaya kasing-kasing ana dili pang Ginoo, pang politika. Ang kasing-kasing ana para musikat. Dili na mao. Kinahanglan tagahom kay naatay kaaway. Kinahanglan tagahom kay dunay buluhaton. Kinahanglan tagahom kay dako ang alanihon. The reason receive the Holy Ghost to become witness. Nagampo tong pastor, Lord, give me power because of my weakness. Make me a witness. Saksi ba? Pastor Rico, nahimo ning saksi sa Bible school soon. Di ko kalimutan tawana ba? Maupay pagdunggo sa barko adto siya sa basak, mambaling. Oh. Giduol siya sa usa nato ka membro siya. Brad, pwede ka may mong saksi? Saksi sa unsa? Nakabangga manggod jeep to yung sakyan. Kabangga to akong jeep ba mo saksi lang ka nga pasahero ka. Nya, pangutanon kong tagadiin ko, ina lang nga Cebu ka. Oh. Sige, pangutanon naman ka, sak-igor naman ka kumaingon nga pasahero ko nimo. Oh, gidanan tumekson, imbestigar na. Imong pangalan, Ricardo Casimiro. Diing kagikan, day Cebu. Basak, mambaling. Nganong di aka dire? Muiskwila ko Bible school. Gano sa kami abot dire sa Cebu? Ako na, ganina ra. Dugay na. Mamakak lagi ka. Oh, pasahero ka? Aning driver? Oh, yes, sir. Nakakita kas magbangga. Perting kita agad, sir. Okay. Sa nakakita man ka, sa nagbangga, asa makadapit naglingkod? Sa front seat? Sa likod? Sa wala? O sa to? Naglibog siya asa. Asa
asa man ako isulti ay. Ingon daw siya sa pronset. Pronset. Nakakita ka sa pagbangga, purting kita sir. Sa gibanggaan na sa jeep, kanang laing sakyanan. Asa man may bangga, diri sa wala, diri sa tuo, o diri sa lubot. Purti niya. Purti na yung libuga may sunset, manghihi sa ako. Dito daw siya CR, kita man siya nagbintanang abre. Kat-kat oy layas. Witness! Holy Ghost is not just for revival. Holy Ghost, mauni atomic bomb, nuclear bomb sa church. Mauni mubungkag sa kaaway. Mauni mubungkag sa tanang gapos. Mauni gahom nga gikan sa langit. Grabe, mauni atong kinahanglan. Ano bang mga grupo na nga sa agda? Libro ni Yung Gitso, Linggo, libro ni tanang mga libro mga kaigsunan. Okay man na, referensya, okay na siya. Pero diha na lang focus, tanang nasulat di mo, imong kopyahon. Mo na ingon sa atong superintendent, mangupya man, hasta sayop, gikopya. Di ba? Kinig yung Holy Ghost, gikan sa chapter 1, hangtod na nas pagkatapos. Ang Holy Ghost na kanunay nagmando sa mga apostolis, nagligon sa mga kaigsunan, nagligon sa mga magwawali. O sa ingos Biblia, samtang siya namulong ang verse 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Samtang nagsulti ang Ginoo, hinay-hinay siyang, sa Tagalog pumailang lang, ano yun? Hinay-hinay siyang nagtaas, pataas. Mikayab, hinay-hinay. Samtang nagsigig sulti, pabilin mo sa Jerusalem. Hangtod madawat ninyo ang gahom nga gikan sa kahitasan. Sige siyag saka, sige siyag pataas. O samtang nagsigig saka ang mga tinunan o mga apostolis uban, mitutok sa langit. Hangtod nga, misailo siya sa panganod. Nagsige sila hangad-hangad. Miduol ang pilakabuk anghel. Duha ka anghel miduol. Uy, mga Galileanhon. Unsa man na inyong sige hangad-hangad diya? Si Jesus, nagsaka sa langit. Ingon ang anghel, kanang Jesus, nga gikuha sa inyong taliwala, mubalik sama sa paagi sa iyang pagkayab. We must preach Jesus is coming. Amen. We must preach He is coming again. Sige sila hangad, mga kaigsunan. Ingon ang mga anghel, ay namughangad-hangad. Kay kana, mubalik siya sama sa iyang pagsaka. Ay di na punta pati kag doktrina. Kay misaka daw siya Domingo. O ang oras siyang pagsaka, 9:00. Unya, sama man daw nga paagi. O misaka siya sa bukid sa Olibo. Mga Pastor Mingodek, mga son, simba kitag Domingo. 9:00 sa buntag, mubalik na ng Ginoo. Kung sa iyang pagsaka, maupod iyang pagbalik. Dili na mao maigsoon. Praise God. Mubalik siya at tumanaog sa Olibo. Pagtungtong sa iyang tiil, mapikas ang Olibo. O makikaway siya sa Battle of Armageddon. Kinsa iyang kauban, ang church. Hallelujah! Makikaway ang church.
batok sa tanang nasod nga nagdumot sa Israel. Timan sa Great Battle of Armageddon, tanang nasod, hasta Pilipinas, muapil og dugmok sa Israel. Tanang nasod. Nga naman, Pastor, what naman kay Holy Ghost? Kay pag-rapture sa church, ang church nga puno sa Holy Ghost, mao na ibayaw sa Ginoo. O sa iyong Biblia, hangtod matuman ang gidaghanon sa mga hintil. Doon na siguro kuta ang Dios pila ka bukwaon sa Butuan, pila ka buok sa Ampayon, pila ka buok sa Davao, Mindanao. Kung kauban na ka sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo, ayaw nagyugbiya, kay basig maalisdan ka. Mubalik siya sama sa iyang pagkayab. Acts chapter 2. Atong tanaw ning Acts chapter 2. And when the day of Pentecost has fully come. Hallelujah. Acts chapter 2. And when the day of Pentecost was fully come, og sa diha naabot na ang adlaw sa Pentecostes. Di man ito niya? Kaya dagang mga Pentecostal, wa kayo kasabot ani. Gikan sa pagbanaw sa Ginoo, muihap kag adlaw. Gikan siya kaya first day, apa iyang pagkabanaw, first day siyang pagkabanaw, hangtod sa 40. Mauna na ang Passover. Ika-40 ka adlaw, mauna ang ilang pagsilibrar sa Pasko. Dili Pasko nga pagkatao. Pasko nila na Passover sa diha nga gipatay ang tanang mga panganay sa Hudiyo. Og ilas ang gipatay ang mga karnero nga tungod niya na mga kaigsunan, walay kamatayon nga misulod sa panimalay sa Israel. Ilan ang gihinumduman. 40 days. Unya, human sa pagkayab sa Ginoo, 40 days man siya. Mikayab, mag-ihap ka og laing na pulo ka adlaw. Ang ika-50, 50th maunang Pentecost. Because Pentecost means 50. O kaya, gikan sa pagbanaw sa Ginoo, muihap ka og 7 ka simana. 7 times 7 days, 49. O nang, 7 days, 7 weeks. Then human sa 7 weeks, muad kag isa ka adlaw, 49 plus 1, 50, mauna ang Pentecost. Busa ang plano sa Ginoo, ibubo ang balaang Espiritu on the day of Pentecost. Ngano man, kaya ang tanang Hudiyo nga makahimo pag-uli, manguli. O ang tanang nasod nga gusto mo saksi sa Pentecost, manambong. Maunang pagbubo sa balaang Espiritu. Mga pastor, tarungon nyo ng Espiritu Santo. Kausay mo ingunta. Kay ang balaang Espiritu Santo, nadubli na. Inala ang balaang Espiritu. Kay kumayong kada, ang balaang Espiritu Santo. Gibubos day of Pentecost. Dunay hangin, dunay dinahunog, asa gikan sa langit. Praise God. Og kini midahunog mga igsoon. Og unya, pila ka buok tong tuwa sa apirom? 120. Og silang tanan nagsugod sa pagsulti sa anong tank. Og dunay kalayo nga daw adila sa kalayo nga nagpatong sa ilang mga ulo. And they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak in tongues
as the Spirit gives them utterance. Mga igsoon, wag yung revival ang church kung way Holy Ghost. Dili kita malipayon kung walay Holy Ghost. Dili yung kadinihugan kung walay Holy Ghost. Busa kinahanglan kining tao nato ang Holy Ghost. Oh, tanawan nyo Acts chapter 2. Sugod nagwali si Pedro. Nya tanawa, unsang mga nasura ang naa dito. Acts chapter 2 verse 9. Oh. Gikan sa Parthians, gikan sa Medes, gikan sa Elamites, gikan sa dwellers in Mesopotamia, gikan sa Judea, gikan sa Cappadocia, gikan sa Pontus, ug naapoy gikan sa Asia, naigikan sa Phrygia, naigikan sa Pamphylia, naigikan sa Ehipto, and in the parts of Libya, dapit sa Cyrene, og mga strangers, mga hintil, nga gikan sa Roma, mga Hudiyo, og gikan pod sa verse 11, dunay mga Cretes, dunay mga Arabo. Ang giingon diya, tanang nasod sa silong sa yuta, tuwa sa Day of Pentecost. Og sa nagsige silang speak in tongues, ang 120, tanang nasod nakadungog sa ilang pulong. Kung ako, taga-Asia, nakadungog kung naay nagtagalog. Kung ikaw, gikan sa China, makadungog ka, nga doon apoy naganuntang China. Gitipon niya itong adlaw of Day of Pentecost. Gibubo ang balaang Espiritu. Hallelujah, liman ka. Tuwa dito sila tanan maigsoon. Nagyaga-yaga ang uban. Nangahubog mo, yung Pablo, yung Pedro. Di ni mga hubog sumala sa inyong pagdahom. But this is that which was Prophet Joel had spoken. On the last days I will pour out my Spirit upon all the flesh. Verse 16. But this is that which was spoken by Prophet Joel. Og nagsugod siya gwali. Oh, verse. Giwali niya ang pagkabanhaw o paglubong sa Ginoo. Unsay resulta siyang pagwali. Verse 37. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter, unto the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Iwali ang pagkabanha, iwali ang kamatayon, iwali ang paglubong, o kag pagkabanhaw sa Ginoo. Mingon si Pedro, kamo mo'y naglansang kaniya, apan siya nagpasaylo sa inyong mga sala. Usahan, magkrusada ta atong pagbirahan ng mga palahubog. Inyag batuon ta, thank you Lord sa mga paglutos. Muna'y panultihon, if you want to taste honey, don't kick the beehive. Hukaong kaog, honey. Dugos, ayaw patiri ng tabubuan. Oh, muna kung isulti kadagana na may mga worker nga kugihan kayo muyaw-yaw, basta kay banata ng mga palahubog, mga mananapaw, mga ingon-ane. Okay ra. Kung ikaw ra sa magwali da, ikaw ra. Ay, labig apil-apil kay batuon kita diha. Ako silang gingnan. Bisag pag muundang nas paghubog-hubog, di na maluwas. Bisag muundang nas kasalanan nila, di na maluwas. Ang paagi, maghinulsol lang na sila. Hinulsol. Sakitan sila sa kasing-kasing. Iyo sila. Unsa may among buhaton. Ingos Pedro. Paghinulsol. Pabautismo. Sa ngalan ni Jesucristo. Sa kapasayloan sa sala. Dawata ang Espiritu Santo.
Mugwali ka na, muragway resulta. Pero sa naminaw, ana, bugat na sa kasing-kasing. Amen. Di ka mo ingon, muragwa makuydihog, wali sa Acts 38. Tayo mo na. Pero sa naminaw, bugat na sa kasing-kasing. Naabrihan ang ilang salabutan. Grabing bira ni Pedro. Kamo, yun ana. Sakitan sila sa kasing-kasing. O sa mo buhaton. O ang malipayon nga midawat sa pulong sa Ginoo gibautismuhan. And they that gladly received the word, they were baptized, about 3,000 of them. Now, di man ko again sana, nga mo ingon ta. Okay, say magpabautismo diha. Anak dito. Asawa, taas ng kamot ba? Bautismo nga. Di ko na yun. Baby, ako gunit sa mong kamot. Yung pastor, ito ay usa. Waka kay baon na pugos to, kay awayon sa asawa. Book of Acts, dili ang apostolis ng hagag kaysa'y magpabautismo. Ang bautismuhanan mo'y manghagad. Ingon ang yunoko, na itubig. Praise God. Kasi na itabo, ang sila nga midawat sa pulong nga malipayon. Gibautismuhan, 3,000. Timan basta mo dawat sa kaluwasan, dawaton nga malipayon. Kanang nagbugot, ayaw. Amen. Kinala malipayon gid siya nga modawat sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Og gibautismoan 3,000 og milahutay sila. Milahutay sa pagpaminaw sa mga pagtulunan sa mga apostoles. Kinaalang ang nabautismuhan. Mulahutay. Usa may gisulti diya may igsoon, pagtuon mo, pag-ayo. Nga matudlo ninyo ang pagtulunan sa apostoles. Mo na itudlo. Pagtulunan sa mga apostoles, milahutay sila. O gidugang sa Dios ang mga linuwa sa iglesia. Kapila, kada adlaw. Kay ba mo nga kada adlaw sige tagbautismo? All over the world. Karon na ay nagbautismo rong orasa. Bisa nasa. So 3,000 na bautismuhan. Ngano na bautismuhan ng 3,000? Because they have received the power from on high. Acts chapter 3. Mauni gisulti sa atong superintendent, if you have the Holy Ghost, signs and wonders will happen in your ministry. Kining maong pasyente dire, murag imposible giding maayo. Kay ang iyang pagkabakol dili tungod kay napulyo. Ang iyang pagkabakol dili tungod kay napulyo o tungod kay napiang o kaya kay nabanggaan o naunsa nabali ang tiil. Wala. Bakol siya since from mother's womb. Murag imposible kayo na itong ampuan ng may mga diferensya sukad sa pagkatao. Pero unang milagrong gipakita sa Ginoo, 40 katuig na ning tawhana, nasod sa templo, nagsigil pangayo, nasa simbahan pero wa sa sulod, nasa gawas, sige pang sulisit. Tungod siya kapobre. Gihimo niyang kapital sa iyang kapobrehon ang templo. Pero wa siya sulod. Kay ang iyang gikinahanglan, dili man ang panginahanglan sa sulod, ang iya ramang panginahanglan sa gawas, nga makakaon siya. Praise God. Salamat kay duha ka apostoles. Sa takna sa mga pag-ampo. Kita yung pastor, nagyo tayo takna sa pag-ampo. Nya kung natas takna sa pag-ampo,
kamong asawa, ay mo si pamaray. Na yun tong pastor natong namatay. Tulo na katuig, way anak. Matulog na sila, yang gilili, yang bana. Kaya naka-uniforme na siya para pangtulog. Yang gilili, yang bana. Ay, nagbasa pa sa pulong sa Ginoo. Lisod po kung disturbohon, mura kung dilayla, tulog na. Alas 12 sa gabi, yang gitanaw, yang bana. Uy, nagluhod man, nagampo. Ay. Alas 2, kadlaw niya na pong gilili. Uy, nagbasa na po pulong sa Ginoo. Pagka alas 5, iyon yang bana, dali na, kay magdebosyon ta. Tinglain na siyang pagbate. Gingnan niya yang bana, mga bitang di takana, kay tapulan kayo ka. Ayaw lagi ginabti kung naastak nas pag-ampo. Amen! There is a sweet hour of prayer. Amen! Sa kinabuhi natong mga ministro sa Ginoo. Praise God. Ayaw mo nang sigig sunod-sunod ang iyong telebisyon. May gani, mitago na si Kibuloy. Daghantang mga batanong ministro, gi-idol na si Kibuloy. Nag-praise the Father na ang mga unggoy na unsa mo. Maayo man ang praise the Father, pero kung ingon ka na, identified ka niya. Oh. Kanang nahitabo kang Kibuloy, panaminan ninyo ng mga batanon nga mga pastor. Nangandoy mo ngang iyang kadato inyong maangkon. Nangandoy mo kung unsa iyang nakuha iyang maangkon. Nangandoy pud mo nga daghan pud mo guwapang membro sa choir. Di man ina. Mao ba natong ministro labi nag mga batanon gahig ulo kang Kibuloy ra maminaw. Panggawas na lang mo. Pamaligya na lang mo dito. Mani, lapis, mao man ay trabaho ninyo kung magkibuloy mo. Di ba? Oh. Anong musulti ka na, Pastor? Kailan man kibuloy ay? Paghawa niya September 1985, ako'y may puli sa Agdaw. Oh. Karon gipangita siya, tanawa. Bisag hiwi imong doktrina, nagyapo kay blessing. Kay ang tao, dili man na tungod sa kadautan, wa kay blessing. Maningkamot. Kay daan na nagsulti ang Ginoo. Ang uma sa taong kugihan. Di yung kamapas mo. Di man na pwede mo ingon ng Ginoo nga. Ay nagpugas ka, unbeliever ka. Di na ako napatubuon. Dili oy. Nagpadala siyang ulan sa matarong o sa dautan. Nagpadala siyang blessing sa mga tao, matarong o dautan. Nganong miuswag si Kibuloy? Kay dato naman na paggawa sa UPC. Almost 600 members, tulok ka truck ang gidala, tulok ka bus, 600 members, mga professional sa kadaghanan, o niya patrabaho niya tanan maigsoon. Look, kasi nahitabo, after almost 40 years, tanawa, uswag, kingdom, pinakadako sa tibuok kalibutan, indoor arena. Mga choir niya, gikan sa tanang suok sa kalibutan. Puro gwapa. Okay lang ba bata gwapa? Mura magwapa. Oh. Mga mayo. Abi ninyo, kung mangawit sila, piyungon lang nimo imong mata, murag mga anghel. Nindot. Di para sa tinugtugan ng uban natong mga musician. Tao na kalandrakas man ang atong tinugtugan usahay. Oy. Ang bis, gusto nga siya rin badunggan. Wa may mensahe ng bis. Kanang inyong rhythm, wa man ay mensahe. Kanang inyong organ, way mensahe. Kanang nag-awit mo, ay nagdag mensahe. Ang tawag ninyo, accompaniment, tigduyog ra mo. Dili kay mo labaw pa mos nag-awit. Unsa na nito masimbahan ron? Daghag sounds. Pero why sound doctrine? Daghantag sounds mga kaigsunan. Kay ba ka? Kaysa nagpasiyog na ng sounds, ito mga young people. Kaya nagsigig tanaw YouTube. Oy, ang Pentecost, wala na sounds.
there was a sound from heaven. Mao na atong kikinahanglan as of a rushing mighty wind. Dagko mo gasto sa sounds, million. Pero ang inyong report, 5,000 ra. Naon sa diay na? Dagko tagastog sounds, wa gani kay outstation, wa kay daughter churches, wa gani kay krusada. Na, ang simbahan nga daghang membro, o nya, why outstation, why daughter churches, mura na magtiayon, puro na nambok, why anak. Tambok ang asawa, tambok ang abana, why anak. Ang simbahan nga kompleto, pero why nangaluwas? Why outstation? Why Bible study? Why crusade? Why home Bible study? Nanambok mo. Pero wa mo'y anak. Maud bitag makaanak mong simbahan ang tawag, daughter churches. Magminyo ta, natay anak. Unya nga atong anak, di magminyo. Wa mo musanay, nanambok ra mo. Mao na atong agdahon, atong dalaga, dahi pagminyo na. Ang ulitaw, doy, pagminyo na. Di ko magminyo kay hayahay diri sa simbahan, hayahay. Pastor ang papa, aircon ang kwarto, aircon ang sala, aircon ang siyara. Aircon bisag asa. Unya magminyo ko buhay klaro, sige lang kong pamaypay. Nanambok na mo. Kinahanglan ta mga anak. Amen. Di ra ba ta makaanak nga natural? May man si Leah. Katong kalaban ni Raquel? Siya ya ison? May man si Leah kay sigig panganak. Pero si Raquel di makaanak kundi magampo. Ang Trinitarian dali ra makaanak. Kay hatag diri, hatag dito, bisag wa pa ka mabakol, tagaan kag wheelchair, saon mo na. Di ra ba kita kabautismo, kundi ta magampo, kundi ta maghilak, kundi ta magpuasa, kundi ta mga moyo. Tanawan ang bunga sa pagampo ni Raquel. Si Jose, nahimong gobernador. Tungod kay ang iyang mama, may nampuon. Tanawan ng inyong convert, nahimong pastor, nahimong mga opisyal, nahimong mga bantugang magwawali. Why? They were born in prayer. Tuwada sila kay magampo. O nya dihay verse 2, lame man since from his mother's womb, which was carried daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to us alms of them that entered into the temple. Ho, si Peter and John, pagkait-kaita niya kang Pablo, kang Pedro o kang Juan, bakol siya. Kinihimurag kwartahan niya eh. Si Juan o si Pedro, naglakaw pasod sa templo. Now, every day na sila nag-aampo. Busa, miingon tong bakol. Kini. Taga-iko be. Taga-iko silver. Taga-iko gold. Taga-iko kwarta. O si Pedro, mitutok niya. Silver and gold have I none. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Hallelujah. Mingon si Pedro, look on me. Tanawa ko. Gigunitan ang kamot. There must be connection of compassion. Reach out your world. Let them reach out for them. Gigunitan ang kamot. Og unya nakabarog siya. Og ang iyang mga lutahan ng lihok tanan. Og nag-untol
lukso-lukso. Hallelujah. Rise up and walk. Praise God. Unsa ni awit niya? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. I'm walking and leaping and praising God. Woo! Why kwarta? Pero ang iyang gikinahanglan, mas labaw pa sa kwarta. Nga nung nagimog milagro, they don't have silver. We don't have gold to offer. Ang lisod karon kung ang mga pastor doon ay silver o niya doon ay gold. Wa na. Di na ta magsaligog milagro sa Ginoo. Ang tanang nasod nga dato kadaghanan atheist. They don't believe God. When you go, you need Jesus Christ. Who is that Jesus Christ? He's the creator of the world. I don't care. I can live without Jesus Christ. Panahon sa mga ministro sa Ginoo. Praise God. Si Pablo o si Juan, dili lang to, primero niyang sulod sa templo. Kada adlaw sila nag-aadto sa templo in time of prayer. But this moment, lain na sila. Because they received the Holy Ghost. They received the baptism of the Holy Ghost. Nausap ang ilang panglantaw. Kaniadto ilalang gilabyan-labyan ning bakol. Pero today, something is happening in their souls because they received the power from on high. Tungod ni ini, gitawag sila. Acts chapter 4. And verse 1. And as they speak unto the people, the priest, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. Wa ba mo mahibalo nga ang nagluto sa mga apostoles, mga religious groups. Wala pagluto sila si Augusto Caesar nila. The priest, the captain of the temple, and the Sadducees, miadto nila. Nganong ilang gipatawag si Pedro, verse 2, being grieved that they taught the people and preached Jesus, the resurrection from the dead. Nganong nangasuko sila, kaya ang mga apostoles nagsangyaw sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa lubnganan. Usay aton manglikaya ng mensaheng naay masakitan. Tagsaray pastoron muwalig impierno. Kadaghanan nato langit kay ganahan man ta response. Kay langit pero impierno wa gyud. Ang mga talawan maimpierno. Ang nagsimbag Diyos maimpierno. Ang mga dalo at time sa apil bang dalo. Ang mga dalo maimpierno. Ang mananapaw maimpierno. Ang makikhilawas maimpierno. Ang mga bayot maimpierno malangit. Maimpierno. Ang mga rebellious maimpierno. Ang tanang karnal maimpierno. Ang tanang mga worldly maimpierno. Napoy mga pastor maimpierno. Napoy mga opisyal maimpierno. Wa na sa imong kahom, wa na sa imong posisyon. Ang impierno, ganganga sa iyang baba, adlaw-adlaw. Wa mo ingon ang impierno, tama na, di na kaya. Proverbio dunay upat kada butang nga way pagkatagbaw.
Ang babaeng apuli, way pagkatagbaw. Ang bilangguan, way pagkatagbaw. Ang lubnganan, way pagkatagbaw. Ug ang dalo, way pagkatagbaw. Kaya ang dalo, mingog, ako rani, kagaip ako. Ang impyerno, ang lubnganan di mingon, please, puno na mi dire. Ayaw na dire dili oy. Ipangkabinet mo tanan. Praise God. Hallelujah. Unsa ni itabon la mga kaigsunan? Pagbalik nila sa templo, they are different preacher now. They have received something more than silver and gold. They have received the power from high. They have received the power in the name of Jesus. Busa mga kaigsunang mga pastor, don't stop preaching in the name of Jesus Christ. Don't stop preaching baptism in the name of Jesus Christ. Don't stop preaching. Verse 3, and they laid hands on them and put them in hold unto the next day, for it was eventide. Unsay nahitabo lang mga kaigsunan. Giingnan nila ang mga apostoles, you have filled Jerusalem with your doctrine. Preso sila, ingon sila, di ba nag-ingon mi sa inyo nga ayaw iwali ang ngalan ni Jesus? Did we not teach you strictly? Don't preach in the name of Jesus. Hallelujah. Ug maunay hulga sa kalibutan nato, walig gugma, walig rapture, walig blessing, walig prosperity. But don't mention sacrifice. Don't mention loving Jesus more than loving yourselves. Hallelujah. Maunay sikreto. Wali lang sa ngalan ni Jesus. Kaya maunay ilang kasukan. Kung dunay krusada, wali sa ngalan ni Jesus. Ing nangangalan sa Diyos, si Jesus. Di ba mga suko ng religious group? Ing na sila nga ang bautismong tinuod sa ngalan ni Jesus. Mga suko ang religious group. Hulgaon ka sa mas paghulga sa mga Sanhedrin. Di ba nag-ingon mi ninyo? Ayaw pagwali ginamit ng pangalana, tanawa, inyong gipuno ang Jerusalem sa inyong pagtulunan. Katapusan sa ingon ni Peter. Verse 7, chapter 4. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Mga apostoles, unsang gahuma o unsang ngalana nga inyo maning gihimo? Verse 8, then Peter filled with the Holy Ghost. Maulagi niya itong kinahanglan. Ipabarangay ka. Filled with the Holy Ghost. And said unto them, paminaw, ano? You rulers of people and elders of Israel. Verse 9, chapter 4, verse 9. If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole? Verse 10, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God has raised from the dead, even by him that this man stand here before you all. 11, this is the stone which was set at naught
of your builders, which is become the head of the corner. Verse 12, neither is there salvation in any other name, for there is none other name under heaven given among men where we must be saved. Wa na'y laing pangalang makaluwas, Jesus Christ. Wa na'y laing pangalan makapasaylo sa ngala, Jesus Christ. Wa na'y laing pangalan nga makahimog milagro, name of Jesus Christ. Wa na'y laing pangalan nga maghatag og kaisog, muatubang sa katawhan sa kalibutan. Back to Book of Acts. Hallelujah. Iwali ngalan ni Jesus. Verse 13. Now, tanaw ha? Now, when they saw the boldness of Peter and John, pagtanaw nila, boldness, isog, maunay ilang interpretation, isugan ng mga tawhana. Pero kung kita'y mo tanaw, mga dinihugan ng mga tawhana. They are God's anointed. When they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned, mga ignorante man yung mga tawhana, wala ibang kaagan, they marveled, sila nahibulong, and they took knowledge of them that they have been with Jesus. Ngano mga isog maning mga tawhana ni? Wa man ni kagraduar, wa man ni grado, ignorante, pero nganong isog? Ilang nasabtan nga kining mga tawhana kauban ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ila lang nasabtan nga kauban sila ni Jesus. Ang wa nila masabti nga si Jesus nagpuyo sulod sa ilang kasing-kasing. Manindog tang tanan mga kaigsunan in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan nato ang Ginoo mga kaigsunan. Now listen. Listen to the prayer of the apostles. Verse 29. And now, Lord, behold their threatenings. Grant unto thy servant that with all boldness they may speak thy word. Nakita mo ang ilang pagpanghulga, Ginoo. Apan itugot ngang imong mga alagad, tagaan mo kaisog, aron pagsangyaw sa imong pulong. Verse 30. By stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child, Jesus. Itugot nga pinagis pagtuyhag sa imong kamot, mahitabo ang mga ilhanan o mga milagro sa ngalan ni Jesus. Katapusan, verse 31. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. Nakareceive na sila Holy Ghost on the day of Pentecost. But here, the Bible said, as they prayed, natayog ang lugar, og silang tanan, nangapuno sa balaang espiritu,
Ang resulta, they speak the word of God with boldness. You can preach with boldness if we are filled with the Holy Ghost. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, fill our souls. Come, Holy Spirit, fill every heart. Give us boldness. Tuguti imong mga ministro everywhere. We are not going to win arguments. We are going to win souls. Give us boldness. And boldness is the result of a Holy Ghost-filled ministry. Sa unsang ngalan kini inyong gihimo? Sa unsang gahom inyo ning gihimo? Di ba nag-ingon mi? Ayaw mo pagwali ginamit ang pangalan ni Jesus. Ug si Peter mingon, wa nay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi niini mga luwas kita. Worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your people. Bless your anointing. Bless the boldness in us. Help us to proclaim the name of Jesus everywhere we go. In Jesus' name, amen.